So mga tol, winagayway na po ni Manny Pacquiao ang bandera ng Pilipinas. Pinapakita lang po niya na ang laban na magaganap ngayong July 19 sa Amerika, July 20 naman dito sa Pinas, kontra dito kay WBC Welterweight World Champion Mario Barrios, ay para sa Pilipinas niyang minamahal. Ipanalangin po natin na makuha ni Manny Pacquiao ang panalo at maiuwi ang WBC Welterweight World title dito sa Pinas. Sa susunod na linggo na nga po ang laban na yan. Mahirap na pagsubok po yan para kay Manny Pacquiao dahil may edad na itong 46 habang yung makakalaban niyang kampyon may edad pa lamang na 30. Lalo pat nagbanta na itong si Mario Barrios kay Manny Pacquiao. Wika po kasi ni Barrios, sa kabila na matandang Pacquiao na daw ang lalabanan niya, hindi daw siya magpapakita ng awa sa 8 Division World Champion. Wala daw planong gayahin ni Mario Barrios si Jake Paul noong labanan nito si legend Mike Tyson. Naawa daw kasi si Jake Paul kay Mike Tyson. Sa halip, ipapalisap daw ni Barrios ang bigat ng kamao niya sa Filipino boxing icon. Dahilan ni Barrios, kung nagkabaliktad daw sila ng sitwasyon ni Manny Pacquiao, ganyan din daw ang gagawin sa kanya ni Manny Pacquiao. Hindi rin daw ito maaawa sa kanya. Dagdag pa ni Barrios, sa sports ng boxing, walang lugar daw ang awa. Handa siyang depensahan ng titulo niya sino man daw ang magtangkang umagaw dito. Samantala, matapos pong i-flex ni Manny Pacquiao ang bato-bato niyang katawan, nakisali din po itong si Buboy Fernandez. Nagflex din po si Buboy Fernandez ng katawan niya. Kung si Manny Pacquiao, pamboxing, si Buboy Fernandez mukhang pwedeng isali sa sumo wrestling. Taob sigurado ang mga sumo wrestler sa Japan. Sa kabilang banda naman mga tol, bukas na po magaganap ang laban ni Jonas Sultan sa Save Mart Arena, Fresco, California, USA. Kalaban itong Japanese na si Kachuma Akitsugi na nakabase sa US. 10-rounder po ang labanan nila sa catch weight ng 120 pounds. Sa weigh-in, kapwa po nila nakuha ang weight limit na napagkasundo ang timbang. Bumigat po si Sultan ng 119.8 pounds. Habang tumimbang naman po itong kalaban ng 118.4 pounds. Makikita mga tol na bato-bato ang katawan ni Sultan. Na-achieve po yan ni Sultan mga tol noong sumama siya sa training kay Pacquiao. Bukas na po ang laban na yan at ipapalabas sa Probox TV. Sa kabilang banda naman mga tol, nagpakitang gilas po ang kapatid ni Marlon Tapales na si Gabriel Tapales matapos po na itong patulugin ang kapwa Pinoy na si Ian Donaire. Ang sama nga po ng pagkakabagsak nitong si Donaire mga tol, talagang sumubsob ang mukha nito sa lona. Nag-alala tuloy itong si Gabriel Tapales. Dahil sa panalo ni Tapales, nag-improve na po ang record nito sa 8 wins and only 1 loss with 6 knockouts. Parang si Marlon Tapales din po ang galawan nitong si Gabriel. Pares na pares po sila ng estilo at pares ding kaliwete. Sa kabilang dako naman mga tol, Gervonta Tank Davis inaresto ng kapulisan dahil sinaktan na naman nito ang kanyang ex-girlfriend, ina ng kanyang 2 anak. Nangyari po ang insidente na yan ng puntahan ni Tank Davis ang 2 niyang anak sa bahay ng kanyang ex-GF noong June 15, Father's Day. Kukunin nga po ni Tank Davis yung 2 niyang anak, subalit na uwi na naman sa pagtatalo ng kanyang ex-girlfriend. Nasaktan po ni Tank Davis yung babae, natamaan ito sa likod ng ulo at nasampal pa ni Tank Davis. Dahilan para magkaroon ng minor cut sa loob ng labi ang kanyang ex-girlfriend. Ang mali lang ni Davis na i-record pala ng babae yung pananakit niya, kaya may ebidensya tuloy ito. May laban pa naman si Tank Davis mga tol sa August, rematch dito kay Lamont Roach Jr. Dahil sa insidente na yan, nagdidelikado na makansela ang laban niya. Matatandaan taong 2023, buwan ng June, nakulong na po si Tank Davis dahil sa pananakit niya sa kanyang ex-girlfriend. 90 days po siyang nakulong at ngayon, naulit na naman. Kaya abangan po natin ang mga susunod na balita tungkol dyan. Sa iba pang balita mga tol, nagsalita na mismo si former 3 Division World Champion General Casimero kung babalik pa siya sa MP promotion. Nasagot na nga po yan ng kapatid niyang si Jason Casimero kamakailan lang at sinabing wala daw silang balak bumalik sa MP. Pero ngayon, mismong si Cuadro Alas na ang nagsalita. Tinanong ni Jason Casimero si Cuadro Alas kung babalik pa ba daw ito sa MP. Sumagot si Cuadro Alas ng pabiro at sinabing hindi na daw siya MP, chip daw ang MP. Red Horse na daw siya ngayon. Sabay tawa si Cuadro Alas. Hindi na ako MP, chip yung MP. Red Horse ako, Red Horse. Samantala, sa kakapasok lang po ng balita mga tol, napalitan po ang kalaban ni Yumar Marcial. Hindi na po si Alexis Gaita na makakalaban ni Yumar Marcial. Sa kakapost lang po ng Viva Promotion, ang kalaban na po ni Yumar Marcial ay itong si Bernard Joseph. Isang American boxer, may record na 11 wins, 2 losses and 1 draw with 5 knockouts.
Undercard po sila mga tol sa laban ng Manny Pacquiao versus Mario Barrios na magaganap na sa July 19 at July 20 naman dito sa Pinas.